Paka, paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Paka, o karon, ania ang inyong anchorman, Mr. Jeff Vicente. Magasilya sa kamatuoran, mosuporta sa mga maayong programa sa gobyerno, musaway sa mga hiwing binuhatan diha sa atong katilingban, ilabi pa sa mga tao nga nag-alagad sa atong pangagamahanan, apan tamis usab nga muday sa mga tao nga adunay mga maayong binuhatan, opisyal o kawani man sa pribado o gobyernong buhatan nga sinsiro sa ilang mga katungdanan ngadto sa katawhan, moalagad nga matinud-anon alang sa hustisya o kaangayan, mobatbat sa mga panghitabo o kalambuan sa upat ka suok sa atong butan, mutagad sa mga mulo sa katawhan, batok sa mga tao nga nag-abusar sa ilang mga katungdanan, nagapahimulo sa ilang mga posisyon nga daw mga alimatok nga nagsup sa kahuyang sa kinabag-an alang sa ilang mga personal nga mga intereses. Mohatag leksyon sa mga taong masalaypon, sakit man nga paminahon sa mga hingtungdan, apan kakuan usab og mga pagtulunan sa uban. Kini ang Krido sa Paka. Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katauhan. Mr. Jess Vicente. Mutuki sa mga isyong may kalambigitan ng bagang duot nga katawhan. Kay kung walay musulti sa hiwi nga binuhatan, di na to makuha ang ustisya kaangayan. May magharing dautan dining kalibutan, walay bakak nga magpabiling bakak. Ni ana ang tao nga sa inyo mo pabagsak. Siya si Mr. Jess Vicente, ang pirming mulaban nato nga mga pobre, sa mga nagpahimulos sa tong kahuyang. Wa siya'y labot bisag kinsa pa'y maligsan, nga pader bisag gahi pabungkakon, bisan og puthaw pa ka ikaw tayon sa iyang kaisog ug ligdong baruganan ng iyang kamatuo, di pwedeng kabayran. Di magsilbi ang bakak ani nga programang tulumanon nga mudapig sa masa, tungod sa katawhan nga mahibaw-an ang hiwi nga mga binuhatan sa tao nga dugay nang naglingkod ug nagsaad pa sa pagpanalipod sa una, pero karon di na makita. Aha naman namong nindot nga ugma kung ang saad sa mga politiko wala matuman sa saad radyo taman. Di magsilbi ang bakak ani nga programa tulumanon nga mudapig sa masa. Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katauhan. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban, tampong hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Paka! Mayong udto kaninyong tanan, may udto. Welcome sa atong pagpanaguban. Dere sa atong tulumanon ang Paka, paminawa, apil, kamatuoran ang kuna second edition. Sa ito tinuslukan nga sayop man. Ayaw to. Dagan na putang mga butang iskutanan karon dere sa atong tulumanon, busa plastar mo doyog kanamo gikan ining oras sa hangtod na sa ala 1:30, no? Hangtod na tas ala 1:30 dere sa atong pagpanaguban sa second edition. Mga butang lungsod nun nga tunatagas pagtaga dere sa atong pagpanaguban, plastar mo. Malipayon nga pagpaminaw sa mga tanan nga naniud to karon. Koski ng mga radyo ninyo. Aron di mo mestorbos inyong hungit. O niya sa wapa ka paniud to kay nabisi pas paghika sa ilang paniud to, paspasin na para di mo madilatar sa inyong kaon. Likay sa pasmo. O kay delikado ra ba ning pasmo kay gadag hangin. O niya
mahimo din kabuhi sa ilalom sa tiyan. Pagka humano kabuhi, delikado mo sakas ulo na. Bag tuli. Bag tuli ang agi. Duha ka hugna gyapon ning atong tulumanon. Ang unang hugna mao ang padayon sa pag-uswag Bukidnon. Mga balita nga inyong madunggan kalambuan sa atong lalawigan sa Bukidnon. Mga programa ug proyekto opisyal usab nga mga lakaw sa atong gobernador sa probinsya, Governor Rogelio Onel Roque. Onya, madunggan po ninyo sa atong first round sa atong tulumanon ang mga kalambuan, programa o proyekto gihapon uban ang mga balod nun nga naduso sa atong representante sa 4th District, pinagi ni Congresswoman Larny Roque. Mao na naglangkob sa atong first round sa tulumanon. Samtang ang atong second round, mga balita, isyo, komentaryo. Gidalit ka ninyo ubos sa mga tinguha. Gikan deres atong Radio Paka Studio, lahos diha sa Radio Mano-Mano. 99.3 sa dial sa inyong mga radio, Radio Mano-Mano sa siyudad sa Valencia. Og sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Mano-Mano, pinanguluhan sa Tag-iya mismo, kanhi board member sa atong provinces Bukidnon, Honorable Board Member Pari Rene Centillas, Mano-Mano 1. Inabagan usab sa kasamtangang kugihan nga City Councilor diha sa siyudad sa Valencia. Isip mao'y Program Director, Mano-Mano numero 13, Lando Centillas. Mga kauban po nato sa Technical Department, sila si Mano-Mano G-Boy Corsiles Centillas, Mano-Mano G. Bustamante Centillas, og si Mano-Mano Giovanni Hilig. Samtang dito sa transmitter, Mano-Mano Tatay Binamin Pitugo. Kini si Mano-Mano Jess Vicente at your service, wherever you are. Maudapit kami kaninyo. Inis atong tulumanon karong utuha. Oy, live ka punta sa atong duha ka mga Facebook pages, ha? Ang atong Jess Vicente Paka page 1 and the vlogs, o ang atong Jess Vicente Paka page 2 and vlogs. Live kita dihang dapita. Live po ta sa atong account, Jess Vicente nga account, o kang Abdul Salam nga account. O live po ta sa atong YouTube channel. Ang atong YouTube account, mao ang Paka Page channel. Pwede ko ninyo tanaw diha sa YouTube. YouTube or YouTube. I-search lang ang Paka Page channel. Paka Page channel. Kay ni amanta sa atong programa, duha ka hugna man eh. So dili na to langanon, ani rin ta sa atong unang hugna, first round. Padayon sa pag-uswag Bukidnon. Giagak sa programang Paka. Paminawa, apil ka matuuran ang kuna. Paminawa, apil ka matuuran ang kuna. Paka. Tulumanon nga muhisgot sa mga kalambuan sa lalawigan sa Bukidnon. Pinaagi sa tinuod nga serbisyo nga mga nahimo ni Governor Onel Roque. Diha sa mga programa o prohekto alang sa kaayuhan sa katawhan sa Bukidnon. O karon, aniya ang inyong anchorman, Mr. Jess Vicente.
Salamat kayo. Tigpaila, salamat kayo. Mayong udto sa makausapan yata sa atong unang hugna sa programa. Ang atong padayon sa pag-uswag Bukidnon. Unahon na to ang mga kalambuan nga atong ipadangat nga na kaninyo. Mga informasyon developmental or development sa atong probinsya sa Bukidnon. Pinagi sa pagpangulo ni Governor Rogelio O'Neil Roque. Dunay sa man public service is the seed. The people's blessing is the harvest. I am deeply humbled and grateful for the trust and confidence expressed by our fellow Bukidnons in the recent RPMD Boses ng Bayan Index of Governance Survey. This recognition does not belong to me alone. It is a reflection of the collective efforts of our provincial government family, our municipal and barangay officials, our partners in government, our representatives, the private sector, civil society organizations, and every citizen who continues to support our shared vision for a better Bukidnon. While we are honored by this result, we remain focused on the work ahead. Public trust is not a trophy to be displayed by a responsibility to be upheld every day through honest service, responsive governance, and meaningful programs that improve the lives of our people. We accept this recognition with humility and renewed commitment to serve with integrity, accountability, and compassion. Daghang salamat Bukidnon. Your trust inspires us to work harder and do better. Together, let us continue building one Bukidnon for a better Bukidnon. Thank you, Bukidnon. We remain committed to serving with heart, leading with integrity, and working as one for the progress of every Bukidnonon. Every Bukidnonon. So, muna ang mensahe ni Governor O'Neil Roque in response sa RPMD. Mo ba ni? In response sa RPMD nga usa ang Bukidnon, usa siya sa top performing governors sa Northern Mindanao. Moto iyang response sa pagkapili sa Bukidnon isip siya mo'y gobernador nga pinakauna, no? Top 1 sa performing governors sa Northern Mindanao. Boses ng Bayan, Index of Governance, Trust and Performance Ratings, dated June 13, 2026. Mamana yung mga listahan sa mga gobernador sa Mindanao. Pero nag-unag yung Gobernador Roque. Kulba, no? Natikdangan niya ang ubang gobernador deres Bukidnon ba? Number 1 siya sa top performing governors sa Northern Mindanao niya. Kini Northern Mindanao gilangkuban kini sa Region 10. Ang Northern Mindanao muna siya ang Region 10. Siya ang number 1 sa Region 10 sa performing governor. 5 ka anak. Namo ana sa una. Hoy, na inyo ana sa una. Wala. Ay.
Mao na yung mga gobernador sa Northern Mindanao. Number 1, Rogelio Onel Roque, Bukidnon, 79.3. Trust and confidence, 19.5. Performance. Trust performance. Aha. Ang trust, 19.3. Ang performance, 79. Dili, 19. 79 din 19 naman. Sorry. So, ang trust, 79. 79.3. Ang performance, 79.5. Mura magugwan tanaw ning 7. Ay kaduha dayon si Juliet Oy, gobernador sa Misamis Oriental. Ang iyang trust, 77.6. Layo reses kang Unil. Ang kang Unil, 79.3. Ang kang Oy, 77.6. Trust. Ang performance, 78.1. 78.1. So, labaw kay pos Governor Roque. Muna number 1, Governor Onil Roque. Ang ikatulo, mao si Henry Waminal. Mao ning gobernador dito sa Misamis Occidental. Kinis Waminal. 75.1 ang iyang trust rating. Ang performance, 76.4. Siya mo ikatulo. Samtang ang ikaupat, si Khaled Dimapuro. Khaled Dimapuro. Ang iyang trust, 72.7. Ang performance, 73.8. Ang iyang performance. Anay mga total di ani, no? Paano mabasa ni total? Ang total sa kang Governor Roque, 79.4. Kang Juliet Oy, sa Misamis Oriental, 77.8. Ang kang Waminal, sa Misamis Occidental, 75.7. Ang kang Khaled Dimapuro, ang total po niya, 73.2. Samtang, ang ikalima, ang akong paisano sa Camiguin. Aho ni paisanong Camiguin nun. Ang gobernador dito, natural, taga Camiguin. Kay Camiguin man ang ngalan sa iyang gialagaran. Ikalima si XG Romualdo, ang gobernador karos Camiguin. Ang iyang trust, 68.5. Ang iyang performance, 69.3. Total of 68.9%. Siya mo'y iliwit. Siya mo'y naslast. 5 ra ba ka probinsya ang Northern Mindanao? Ato ko nung ipon. Bukidnon, Misamis Oriental, Misamis Occidental. Bukidnon, Misamis Oriental, Misamis Occidental. Camiguin. Upat raman. Mali kini sila unsa man ning ano nahimo man ning 5. May lain ani. Lanao del Norte. Lanao del Norte. Part pa man din sa Region 10. Lanao del Norte. Mani 5 sila. 5 ka province di ni ang Region 10. Ni shortcut na ta dito Misamis Occidental nga maagihan pa man nato ang Magihan pa man natong Lanao del Norte hata mo abot dito sa Misamis Occidental. Ni shortcut ta. So 5 sila, no? Bukidnon, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, og Misamis Occidental. Balik. Otro. Bukidnon, Misamis Oriental, Camiguin. Ano lang, ha? Misamis Occidental, Bukidnon, Misamis Oriental, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental. Kana, kay Misamis Occidental, unahan pa man na sa Lanao del Norte. Ano ang top performing governors sa 2026 nga survey sa Trust
and performance ratings. So, number 1 ang Bukidnon. Number 1 si Governor O'Neil Roque. Sa matong iyang gipadangat usab nga response mensahe, agig pasalamat kay ang number 1 na kamot yun sa Bukidnon ang number 1 sa maong survey. Muna nga mapasalamaton kay siya ang katawhan sa Bukidnon ubos sa kadumalahan sa governance Bayan Index of Governance Survey. Kini RPMD. RPMD. Masama ning meaning aning RPMD? Wala magi kuan diri no. O si meaning aning RPMD? Sa may meaning aning RPMD? Basig ko ani? Bagong Pilipinas, bagong bayan. Padayon ta sa atong pagmanaguban. Uban pa mga informasyon atong pagkakotloon sa Kapitolyo Provincial sa mani. Mas dool nga serbisyo, mas lig-on nga katilingban ang papel sa Provincial Social Welfare and Development Office sa Universal Health Care and Better Social Services. Muna gituki sa programa sa local government unit sa Bukidnon. Kada Biyernes man anchored by Fredeline Ragandang, ang atong mangbabalak usahay dire sa atong programa. Kanang dunay kuan ba? Documentary nga report. Labi pag mga interview bitaw about sa kape, about sa surrendere. So may kay anak mo say-say sa sugilanon si Fredeline Ragandang. Samtang sa pikas nga bahin. Deep end, balay-balay, naman Careful ha. Pag nagpayong kay ka, ulan. Payong nga, payong. Ano sabi na tinubagan? Payong. Uman pa din 59. Kamang dati rebelde. O niya, gibag-umangan ani para dili kay halata bang rebelde sila sa una. Gitawag ni sila karon nga FRs, former rebels. Para medyo disente paminawon ba? Dili kayo kuan, warrior paminawon. Kay mo ingon ko kag dati rebelde ra ko, warrior kay paminawon ba? Wala gibag-o ngalan kay English para di kay masabtan sa di kasabot sa English. FRs, kaya FRs, former rebels, 59 na sila kabuok. Midawat sa DILG Administered Package of Assistance. Ginawat sa maong mga kanhi rebelde nga may qualify sa maong beneficiaryo sa DILG Administered Package of Assistance ubos kini sa gitawag nga kining ECLIP, Enhanced Comprehensive Local Integration Program, ECLIP. Atol sa gipahigayon nga third batch sa pag-release nini nato na kalabay nga Hulyo 9, 2026 diha kinaghimo sa 403rd Brigade sa Philippine Army, Camp o City Bahian, Impalambong, Malaybalay City. Kinatibuk-an mokabat ngadto sa 3,231,000 ang diha-diha livelihood and reintegration assistance nga gitunol ngadto kanila pinaagi sa Provincial ECLIP Committee. Gawas pa kini sa food package,
ngagikan sa pangagamhanang probinsyal. Kini kabahin sa nagkapadayon nga paningkamot sa gobyerno nga magsuporta alang sa ilang malinawon nga pag-surrender sa atong komunidad aron mamahimong produktibo nga sibilyan. Samtang gipalig-on usab ang panaghiusa og inklusibong kalambuan diha sa atong katilingban. So para maaghat to mga wa pa mo surrender nga mga rebelde ba? Para maaghat gitagaan gyud sila og kuan pabor sa gobyerno. Dako-dako ning kwartaha. Unya ang mudawat ani 59 ra no? Third batch ni nga release kasi sige naman ni sila release. Third batch kini nga release o gihimo ni atong Hulyo 9, 2026. About ni sa kini programa sa ICLIP, Enhanced Comprehensive Local Integration Program, para ni atong mga rebelde nga mobalik sa sabakan sa atong gobyerno. Tagaan sila pabor sa gobyerno. Livelihood nga sapi. Ang livelihood nila ba? Tagaan sila kaso niya pang livelihood nila. O kung sa ilang mahuna-hunaan nga negosyo, muna ilang gamiton. 3,231,000 dako-dako ni. Sa 59 ka mga latest karon no? Nga mga surrendere, nga mga dati rebelde, dati naglihok sa kabukiran. Okay, tawag kini nga sa disente na nga kanang word nga gigamit FR. FR, former rebels. Mani ang kuan gingala na karon ni ining mga mo-surrender nga miyembro sa miyembro sa New People's Army. Daghan gyud ang dasig ani nga mga rebelde mo surrender kay di man bakak ang giingos gobyerno na amang gyud. Basta mo qualify lang ka. Basta mapatutuura kang rebelde ka o niya mo surrender wa kay ikapakita diha nga papel o baka armas imong dadon. Itres magyapon na sa mga sundalo. Itres gyapon na panalitan na kay armas unya mo adto ka dito sa kasunduluhan mo surrender ka. Magpatuo kang rebelde. Itres gyapon na nila kay naman na sila listahan sa mga commander sa rebelde. O niya sa mga sakop ni ini naman na sila listahan. Mabuking ka, madakpan pahinog ka kung imong armas o lisensya. Apil-apil kag surrender. Apil-apil kag surrender, magpatuo kang rebelde ka kay para maka-avail po ka sa programa sa ICLIP o kining Enhanced Comprehensive Local Integration Program. So, kining mga nanurrender, hinasasan yun nga mga rebel, mga rebel kanhi, no? Naglihok kanhi sa kabukiran. Sa 59 ni sila kabuok. O niya, 3 million plus ang ilang madawat nga para sa livelihood program. 3,231,000. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampong hisgutanan sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Sa pikas bahin, dugang pang mga informasyon nga akong ihatod nga na kaninyo. Atong ihatod yan ninyo.
Gihisgutan sa nagapadayon nga hatod serbisyo karavan sa provincial government sa Bukidnon ang mga kakuwangon sa geographically isolated and disadvantaged area. Kini gitawag sa acronym nga GIDA or GIDA. Ang mga nagunang kakulangon sa barangay atol kini sa schedule nga nakatagana para sa barangay Lipa diha sa lungsod sa Quezon. Pinag-usab sa liderato ni Governor Onil Roque sa Bukidnon, gipasayon sa DILG ang panaghisgot sa nagunang panginahanglan sa barangay kung asa dinhi gipadangat sa mayoriya sa konseho ang pag-ayo sa main access road kini kamahin lamang sa paghatod sa serbisyo diha sa tugkaran sa iniusang kusog og power puwersa, kusog og puwersa, no? Power or puwersa sa mga nagkalaylay ahensya o opisina usab sa gobyerno ngadto sa 31 ka mga barangays nga nakatagdang hatdan nining tuig 2026 panikamutan. Mga serbisyo nga labing gikinahanglan sama sa serbisyong medical, dental ug uban pa. So mani ang kalihukan usab sa hatod serbisyo karaban. Doon ako na kakulangon sa GIDA kon geographically isolated and disadvantaged area. Mani ang sa kuanay sa karaban nga gihimo dito sa lungsod sa Quezon. Lungsod sa Quezon. Adayon ta! Watershed Resilience Alliance Organizational Meeting. Gipahikayon kini niadtong Hulyo 9 gihapon. Nining tuiga. Diha sa may Kapitolyo. Watershed Resilience Alliance Organizational Meeting. Samtang sa Pikas Bahin, third batch sa pag-release sa DILG administered package, sama na ni, kato para sa mga rebel returnees. Para sa mga rebel returnees, katong gi-release nga 3 million plus alang sa ilang livelihood. Padayon ta sa atong pagpanaguban din sa atong tulumanon. Hingtungdan nga mga opisina sa provincial government sa Bukidnon giimbitahan alang kini sa K-Informant Interview sa United Nations Development Program, UNDP. Ang mga hingtungdang opisina sa provincial government sa Bukidnon alang kini sa usa ka K-Informant Interview. Kabahin sa MSME, MSME, no? MSME. Digitalization, policy og gender. Humana naman wala ka to na ning hisgutan sa balabay na itong programa. Padayon ta sa atong tulumanon. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Samtang sa Pikas Bahin, kining kining mensahe ni Governor Roque sa convocation
Nato na kalabay nga Lunes, sama na ni. Ato na po ning na hisgutan sa milabay na tong programa. Oh. Beneficiary sa kuha, no? Third batch release sa DLG nga tos mga former rebels. Chiki ang gihatag. Oh. 3 million plus man to? 3 million plus. Gamito ni negosyo sa mga dati rebelde para mulambo po ng ilang pagpuyo sa pagbalik nila sa bakan sa atong gobyerno. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutanan sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Ano ito sa ubang mga kasayuran? Ato na pong utingkayon ang mga development sa buhatan ni Congresswoman Larny Roque diha sa 4th District. Ato na sang utingkayon. Aron ikapamati nga na kaninyo ang mga nahimo nga mga kalihukan ni Congresswoman Larny Roque. My heart is overflowing with gratitude after a whirlwind first week of July. It has been a non-stop celebration of love, family, and back-to-back milestone with my wonderful in-laws. We've been showered with endless blessings as we gathered for this special celebration. My father-in-law, 86 birthday. Uy, kung ano din, no? Buhi pa din amahan ni Governor Onel Roque. 86 ng edad. 86. Sakto-sakto sir ba? Maabot pa siguro ni ko sa gatos. Pareho kang kuan. Juan Ponce Enrile nga di abot gyud sa gatos yung edad. Kapin gani 105. Samtang uban pa nga kini mga turnover sa mga project nga gihimo ni Congresswoman Larny Roque. Doon na po'y ubay-ubay nga mga kuha niya, no? Isip pag-serbisyo. Isip siya ang representante diha sa 4th District sa atong lalawigan. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutanan sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Doon na ito yung mga bago nga mga na-turnover ni Congresswoman Larny Roque diha sa iyang area of responsibility sa 4th District. Doon ito yung mga bago nga building o niya kinidayon ang mga administrative, no, building, kini mga barangay hall. So mo ni ang mga nahimo niya more on more on kining infra project ang kasagara gi paningkamutan nga mahatag ang proyekto ni Congresswoman Larny Roque ngadto sa iyang constituent
sa iyong constituent diri sa 4th District, no? Sa iyang distrito mismo ang gilagaran. Wala mo to mga balod nun ngayon na panday. Gani, ato naman to na balik-balik, doon ay 5. Duha ini na transmit na sa transmitted na dito sa Senado, samtang katong tulo, i-transmit na pod kay naprobahan naman to sa ikatulo o katapos ang pagbasa. So, mao ni. Katong nga mga balod nun, dako sa ikatabang sa mga katawhan sa Bukidnon. Unya naapoy balod nun dito nga dili lang ang Bukidnon ra ang dili lang kay Bukidnon ra ang makabenefit. Nationwide, sama ni atong iyang balod nun nga mo kuan mahatag libre sa board exam kining ihatag sa professional regulatory commission PRC. Atagag pabor kato mga naa sa IPIS ato makisuna lumad. Mao ni ang paghatag libre. O niya katong pagpataas pod sa tuig validation sa ID sa mga professional kini mga professional ID sa gikan sa kuan PRC gihapon. Ang kasabtang validity karon kay kuan raman 3 ka tuig. So himuon yang 5 ka tuig. Usapon na sa iya mismo gi paningkamutan o aprobado na sa Kongreso, ikatulog katapos ang pagbasa. Katong tulo, unya ang duha, naana tanggong na sa Senado. Kailan naman din gitransmit. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon o serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Padayon ta sa atong pabanaguban katong turnover. Dato July 3 man to sa Impasugong Bukidnon. Turnover sa administration building. Adili ni Simpasugong di ay sa kuan eh. Wa may labot sa Simpasugong kay dili man na 4th district. Sa iyang area ra sa 4th district, Valencia, Pangantukan o Kalilangan. Katong bagong gi-turnover natong July 3, 2026. Administration building sa Barangay Laligan, Valencia. Nahimong posible pinag-usap sa pagpaningkamot inisyatibo ni Bukidnon 4th District Congresswoman Lani Roque o usab kang Governor Rogelio O'Neill Roque. Prinsipyo sa publiko ug baruganan sa katauhan. Ang dito kinigi put up sa Barangay Laligan, bago nila ning administration building. Ang turnover na to ni aging Pizza 3 Julio. Dakong kalipay sa katauhan sa Barangay Laligan. Labi na sa ilang kapitan, si Kapitan Jose Magallanes Jr. Ngadto kang Congresswoman Lani Roque o ni Governor O'Neill Roque o ngadto usab ni Attorney Ted Pipito
tungod sa iyang padayon nga pagsuporta, dedikasyon sa pagtabang aron mamahimong realidad ang maong multi-purpose. Para mahimo kining realidad. Human gyud. Magamit na sa katawhan dito sa katawhan kini dito sa kuan Barangay Laligan Laligan nga area. Dako-dako gyud po ni buildingan administration building. Pwede pa gani diha. Unay bakante nga kwarto, opisinahan sa unsa mga ahensya sa gobyerno. Dili lang kay sa mga barangay officials. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna ug opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutanan sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Padayon ta sa atong pagbanaguban, di ta maglangan adita sa atong diri sa tataman sa atong first round kay moadto na ta sa atong second round. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna ug opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutanan sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Sa bako sa pa, maayong hapon ninyo. Niyata sa atong second round sa tulumanon ang paka. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. O kining atong second round, gidalit ka ninyo, ubos sa mga tinguha. Diri gikan sa atong Radio Paka Studio, lahos dito sa Radio Mano Station. 99.3 sa dial sa inyong mga radio. Radio Mano. Sa atong mga kasayuran, hatagas pagtagad, adunay patay nga lawas nga napalgan, Malidigaw sa Malidigaw, SGA Barm. Layo ra ang komparison sa missing hiker sa Bukidnon, sigun kinis PNP. Kaya nagtuo sila nga basig mauna itong na missing hiker nga si Karkar Samayla. Katong taga Hasaan, Misamis Oriental ba? Nga na missing sa Mount Kalatungan, human kini siya mikatkat dito. Layo matod pa sa identification sa missing hiker sa Kalatungan Range nga si Karkar Samayla. Ang napalgan nga patay nga lawas nga naglutaw-lutaw sa Pulangi River dito sa barangay Nabundas, Malidigaw, Special Geographic Area, Bangsamoro Autonomous Region, Formosa, Mindanao. Napalgan kini na tumiyaging adlaw. Kini ang gibutiyag ni Police Captain Ernie Cabrera, ang OIC sa pangantukan. May OIC sa Police sa pangantukan, Municipal Police Station. Human nakita sa pamilya na sampit nga patay nga lawas. Gihangyo karon sa kapulisan ang pamilya nga ipaubos kini sa DNA cross-match, DNA cross-matching aron higpit nga masuta ang kamatuoran. Manumduman nga katapusan nakita sa Mount Kalatungan si Samayla, Karkar Samayla, niadtong Hunyo 12, sawa pa maputol ang komunikasyon ini. Base usab sa report sa Malidigaw Police, dako ang posibilidad nga adunay foul play sa kamatayon sa napalgang biktima. Tungod kay nakagapos kini o gisulod sa sako sa diha na recover sa suba. Samtang nagpadayon gihapon nga nagtanyag ang pamilyang Samayla sa 100,000 pesos nga reward alang kini sa makahatag og informasyon sa nahimutangan sa nasangpit nga hiker.
Sa pagkakaroon padayon paghihapon ang gihimong lawom nga investigasyon sa kapulisan aron mailhan ang maong patay nga lawas og masuta kung kinsa ang responsable sa maong krimen. Samtang nagpaabot usab sa resulta sa DNA test aron hingpit nga matubag ang mga pangutana sa Samayla, sa pamilya ni Samayla. So, ilang susiho, no? Kining gitawag nga ilang ikuan pahigayon ang eksaminasyon. Subayon, DNA. DNA test. Pamilya sa hiker o kini patay nga lawas nga nakita nga nagluto-luto sa suba sa Pulangi. Og mumats gani na way lain. Mao ang gipangita nga hiker pero dili mo match, dili mao. Mao na kinahanglan nga i-DNA test aron makita i-cross matching ang patay nga lawas og sa pamilya ni Samayla. Accurate man gyud na kuan, DNA test. May balaan man gyud, magkapareha ba, magkamatch ba ang inyong dugo? Labi pa sa mga ginikanan, igsuon. Dito gyud masuta. Kaya kung di ni mao, daghan kay kahibulungan, no? Og di magaling ni mao, daghan kay kahibulungan. Ngano nawala ang nasampit nga hiker. O niya, kung atong may numduman atong Domingo, miyaging Domingo, ang kapuso mo, Jessica Soho, nagpahigayon gyud og investigasyon ani. Kuan ang gyud, gianihaan gyud mga sakop ni Jessica Soho ang Bukidnon para ilang investigahan ang kining pagkamising sa nasangpit nga hiker. So gipa-imbestigahan gyud, gigastuhan gyud sa kuan ba, GMA. Labi na gyud sa Jessica Soho nga team. Nang-interview sila diha sa Kalatungan, daghan ilang gipangpangutana diha, gipang-interview aron nga mahibalaan unsa ba kay hinatabo. Nganong nainadto man? Nganong kuan man? Nawala unsa ba gyud? Nakasaka ba gyud kas bukid? Niabot makasaya dito gyud sa Kalatungan or asa dapit taragikan ang nasangpit nga kinini ang nasangpit nga hiker. So ato ni pabati ang investigasyon sa Jessica Soho para mahibalaan nino taas-taas mamantag oras. So ipabati na ko sa inyo ang investigasyon sa kapuso mo Jessica Soho kabahin ni ining missing nga hiker. Missing nga hiker na misaka lagi sa bukid sa Kalatungan. Katapusan kini nakita ni atong Hunyo 2. Hunyo 2 kini katapusan nakita ang nasangpit nga hiker. Harap ba to? Doon na tayo kuwan, anak. Katong episode yun ba? Ngagi pangita. Agi imbestigahan sa kapuso mo, Jessica Soho. Ato itong pangitao na kaya ako ipa-dungog sa inyo. Klaro kayo, kuwan mo ko ni, ilang ikutihan o imbestigar ba? Ang maong insidente. Sanyara, ato ko nun yung ipamati, be. Investigasyon sa Jessica Soho. Kapuso mo, Jessica Soho, kabahin na sa pagkamising sa nasangpit nga hiker.
Mira. Jessica, Mira. Hiker na gustong akyatin Katsot lang ha, kay hinay, kusga na to. Oh. Be, kusog ba? raw Sama ni. Oo. nawala sa Tara. gubat. Imbestigahan natin. Sige. Isa ito sa bucket list ng mga mahilig umakyat ng bundok. Marating ang tuktok ng ikalimang pinakamataas na bundok sa Pilipinas na matatagpuan sa Bukidnon. May taas na humigit kumulang 2,800 meters above sea level. Ato ning i-replay ninyo, no? Ipabati na to ninyo para kitang tanan masayod unsa bang historya ng Kalatungan. Oh. Kay wa man tay kapas nga moadto dito para mangimbestigar sa tao. Nga naas palibot. So ato na lang hulamo ning investigasyon sa kapuso mo Jessica Soho. Para ato may balan unsa bang istorya ni adtong na missing nga hiker nga taga Hasaan Misamis Oriental man dito siya. O niya na nagtuyo sa bukid noon, apil-apil og saka-saka sa bukid ba. Sige, Ito padayon. ang Mount Kalatungan. Pamatay, hindi lang ang view, pati na rin ang trail. Sandali, matarik kasi ang daan na kailangang akyatin. Napakasukal naman ang kagubatang kailangang baybayin. Sa ito pagkuhan yun, bungtod kaya siya, bungtod. Kasi Virgin Forest po, wala masyadong umakyat. Out of 10, siguro sa mga 8, mahirap talaga. Idagdag pa sa halina ng bundok ang hiwagang bumabalot dito. Aha. Katunayan, kamakailan lang nalagay ang Mount Kalatungan sa balita. Isang hiker kasi na nasa kalagitnaan ng pag-akyat ang misteryoso ritong nawala. Ang 31 anyos na si Alcarj Samayla o kilala sa palayaw nitong Karkar. Sigaw kami ng sigaw doon, 8 kami lahat. God! Wala talaga kaming makita. Nasaan na si Karkar? Ano ang nangyari sa pagitan ng huling pagkakataong nakita siya hanggang tuluyan siyang nawala? Nag-conduct sila mismo ng operation ng search and rescue, 11 days. Sa lawak ng Mount Kalatungan, paano naglaho ang isang tao na parang wala siyang iniwang kahit na anong bakas? Sa search and rescue operations nga gipahigayon, mismo si Governor Onel Roque nagmando sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng mga rescuers aron mutabang sa pagpangita dito sa pangantukan. So joint operation kini sa Bukidnon LGU o sa LGU sa pangantukan. Uban pa dayon ang pag-abag sa kasundaluhan ng kapulisan. So atong sumayon kini kay gianhaan kini sa grupo sa Jessica Soho. June 11, kasamang dumating ni Arvin ang pinsan niyang si Karkar sa bayan ng Pangantukan, ang jump-off point paakyat ng Mount Kalatungan. Biglaan lang yun. Hindi ako nakapag-prepare ng food kasi sabi niya, siya daw bahala sa akin doon. 15 na boiled egg, tapos 2 kilong bigas, tapos 1 melon. Yun ang dala niya. Sa ato pa nakasakag yun, nakato gini siya, no? Kauban iyang igagaw. Kini nag-istorya karon igagaw ni sa na missing hiker. Balon na kuno sila kasi ka linungag ito. Lisod makamudag pagkaon nito kay kuan man bakilid ang pagpangas kapoy o ni asa mo magplaster maglungag so magbalon gyud mo. Mangita mo kirya nga mapatag na aron dito mo magluto-luto, dito mo magbutang sa inyong tent. While gabaklay mo, gutom, mo na nagbalon sila itlog. 15 itlog ang ilang gibalon. Matod pa sa igagaw sa namising. Ang nagyayaraw kay Karkar na sumama sa trek, ang kaibigan ni Arvin at tour guide na si Lembran. Yung akala ko na hindi na sila makakapunta kasi hindi sila nag-response doon sa
mga chat ko nung nakaraan, bigla lang silang dumating na papaalis na sana kami. Hindi, pinasama ko na lang. Nasa mahigit 30 guests ang aakyat daw ng summit. Yung policy namin bago makaakyat ng Mount Kalatungan Peak is no permit, no entry. Pero sina Karkar at Arvin lang daw ang walang permit nung araw na yon. Pinayagan ko na lang kasi sayang naman din yung opportunity na gusto rin nilang mag-unwind. Tigahasaan Misamis Oriental si Karkar. Nagtatrabaho bilang safety officer sa isang pribadong kumpanya. Masiyahin, matalino, mahilig siya umakyat ng bundok. Bago ang pag-akyat, may isinagawa munang ritual. Pagbigay galang po sa bundok po. Pinalangin namin na wala sanang mangyayari sa mga umaakyat. Lahat kami bigyan ng lakas. Ani, mga lumad niya dito sa Kalatungan. Muhat na ritual. Alam niya itong gusto mo sakas mang bukid. Pero hindi na raw ito naabutan ni na Karkar. Nasa So may- doon ay ritual nga gihimo. Katong grupo nga nanaka. Unya, naulahin ni sila ni Karkar o ba niyang igagaw? Wala sila kasapon sa ritual nga gihimo. higit 20,000 hectares ang kabuang lawak ng Mount Kalatungan Range Natural Park. Yung trail po doon, di po masyadong established. Mount Asol talaga packet. Wala talagang masyadong patag. Kahit wala kang kapitan, okay naman. Yung stamina mo lang talaga yung kalaban mo doon. Kung susundin mo lang talaga yung sign, tapos yung trail, hindi ka maliligaw. 3 gabi at 4 na araw ang kailangang gugulin ng hikers para marating ang pinakatuktok nito sa pamagitan ng Traverse Trail o yung pag-akyat sa isang bundok papuntang kabilang bundok. Yung unang pahinga namin is doon sa may tulayng bato. Namigay pa siya ng itlog. So ako, inisip ko, 15 lang na egg yung baon namin. Kami, wala na akong pagkain pagdating sa taas. Sa Kalipit, kita ko naman. Hindi rin ako masyadong nababahala kasi marami na siyang inakyat na bundok. Makalipas ang higit 5 oras, narating nila ang unang campsite sa Mount Sambilihan. Pagdating ko doon sa campsite, hapon na I think, wala pa silang alcards. Kaya binalikan ko, binuhat ko yung bag niya. Patungo doon sa junction sa first campsite para mas madali yung pag-akyat namin. Sa videong ito, nakuha sa first camp, makikita pa si Karkar na natutulog sa tent kasama ng mga lokal. Katabi namin natulog. Hindi naman yung pag-usap namin, tawanan pa kami doon. Kinabukasan, June 12, day 2 ng kanilang hike. Ang kanilang destinasyon, ang second campsite sa Mount Taglinawan. Wala kaming pagkain. Binigyan kami ni Dato ng 2 hotdog, yung malalaki. Binigay ko rin sa kanya. Nagpaalam ako sa kanya. Kar, una muna ako, Kar. Tutulong ako doon sa lead pack. Sabi niya, sige, sunod lang ako. Alas 3 na ng hapon nung narating nila ang pangalawang campsite. Hinintay ko si Kar. Kala ko, makasunod na siya. Kasi oras na. Tinanong ko yung guide din na local. Nagpaiwan daw dun sa may water source daw. Lagpas na ng first camp. Nakita ko doon si Alcards, nakaupo. Tapos sabi ko sa kanya, oh, Kar, ba't andito ka pa? Sabi niya sa akin, mag-explore lang ako, brother. Nakasalubong pa raw ni Karkar ang Yosef, kapwa niya hiker na si Maylin. Biglang na lang siyang lumabas doon sa looban. Kasi may daan. Tapos Maylin, kauban yung hiker. gubat. Doon daw siya galing sa loob kasi na-explore daw siya. Tapos nakahubad, wala siya talagang damit dito sa itaas. Short lang. Diyos. Oh, wala si t-shirt. Nakahubog t-shirt. Short na lang kuno ang nabilin siyang sapot sa lawas. Gika kuno siya sa pikas lasang. Sa to pa ni buwag ni siya, no? Nagtuyog siya buwag. At saka pakbag na black. Tapos nakapaa. Si Karkar, nakipagkwentuhan pa raw kina Maylin at humingi ng tubig. Binigay ko sa'yo yung tumbler ko. Tapos kunti naman yung ininom niya. Yung ganyan lang ba? Inom pa. Pinauli niya yung tumbler ko. Tapos na si Kuya, sige na. Lakad na tayo, ma. Sumabay siya sa amin. Mga 1 minute lang siguro, ganyan. Saglit lang. Nawala na din siya. At ito na raw ang huling pagkakataong nakita nila si Wa ba ka to guyura ba? Basi na yung naguyod nga jatot. Karkar. 5:30, nag-backtrail na ako. Kasama ko yung 4 na locals. Or balikan. Oo, balikan siya. First campsite na nag-abot naman sa second set, pero wala si Karkar. Pumunta na kami doon sa water source mismo, malapit doon sa first campsite. Wala talaga kaming makita. First time nangyari yun na naghanap kami, hindi namin mahanap. Oh, bumigay ng tuhod ko. Wala talaga. Siyempre, nag-alala ko si pinsan ko. Carl! Dito, Mount Sambilihan, dyan siya nawala. Siguro 30 minutes. Galing dito sa
Mount Sabilihan, ha? Dito kuno nawala sa Mount Sabilihan. Wa pag isa kaabot dito sa tuktok yun sa Mount Kalatungan. Ugan nila. June 13, inireport na nila sa mga otoridad ang pagkawala ni Karkar. June 15, ikinasa ang malawakang search and rescue operation. Oh, apil ng kuan ana provincial government sa pagkasa sa June 13 sa search and rescue operation. Muna to order ni Governor Roque nga apil na, no? Mutabang na ang provincial government. Nagkamatay mga rescuers. Well-trained nga mga rescuers sa Provincial Disaster Reduction Management Office. So, ni ato dito sa pangantukan, join sa local nga mga rescuers po dito. Apil ang mga pulis o kasundaluhan. Sinuyod muna nila ang unang camp hanggang sa lugar kung saan huling nakita si Karkar. 21 person po sila, kasama po yung local guides at saka may ilang volunteers po na umakyat. Doon sa area kung saan siya nawala, nakita silang parang pinagdumihan na may toilet paper doon. Hindi namin confirm kung sa kanya. Sigaw kami ng sigaw doon, 8 kami lahat. God! Wala talaga kaming makita. Nagsanib Sa ito pa na nakita nila dito nga kini toilet paper. Ilo lugar, no? Toilet paper. Sa ilang pagsuhi dito, nakita nila itong toilet paper. Ginamit na. Nalibang siguro sa pagkaha. Pero di pa sila kasiguro kung iya to kang Samayla, Karkar Samayla. Matong gibaliwala lang sa nila. puwersa na ang lokal na pamahalaan, ang militar, volunteers, at mga pribadong kumpanya sa paghahanap kay Karkar. Wala nang mag-exchange sa kanila, kaya ako nag-volunteer. Mag-rescue. Yung isang dato na yun, pang-apat na niya kasi yung akyat. Sa pagod siguro, nagka-cramp siya doon sa itaas. Ilang beses po ako nag-ritual doon sa taas na hinihiling ko po na sana makabalik. Pero sa paniniwala ko po, paano nila ibalik kung wala na doon sa taas? Yung mga bagay-bagay na mahirap natin ipaliwanag, naghahanap tayo ng kasagutan sa mga pinapaniwalaan natin. Pero hindi Sociologist. ibig sabihin na ang pinapaniwalaan natin ay yun na yung tama at yun na yung totoo. Nagpalipad na rin sila ng thermal drone na may kakayahang makadetect ng tao kahit pa sa gitna ng mayabong naggubat. High-tech. Limited lang po, ma'am, yung area na marating ng drone kasi may aerial distance po yan, ma'am, sa elevation. Wala pong nakita po doon sa area. Hanggang sa ang kasamang K9 dog ng mga sundalo may napansin. Po na-detect na K9 na may footprint doon sa area. Malapit sa nawalan niya, may part po doon na naamoy ng aso na parang lumihis siya sa daan. Gayunman, wala rin itong nakitang bakas ni Karkar. Ilang Kuya, no? Naina simutan sa kinaindog nga mga tunob. Kung asa na nagsugod, nawala katong sikuan, katong hiker. Pero wag sila nakita. Muna nga, surrender ang kinaindog, surrender. meter lang, maya bumalik din yung aso sa trail na area. Yun yung pinagtataka ko. Wala talaga siyang naiwan na gamit. May ebidensya sana. Mas madali siyang makita. Walang clues. Possible po, ma'am, na iba yung dinaanan niya. 3 araw lang yung isang tao mangangamoy na talaga kung may masamang nangyari. Makalipas ang 11 araw na tuloy-tuloy na paghahanap, nitong June 23, itinigil na ang search and rescue operation. Pabuuan, ma'am, 430 plus hectares yung nasuyod nila. Ma'am, Sus, pagkaluag, no? 430 hectares ang kinatibukan nga nasuroy sa mga rescuers nga nasusi. 430 hectares ang ilang nasuruyan gyud. Apil na tong area kung asa nawala kato si Kuan Karkar Samayla. Wa gyud nila makita. 11 days ang gihimo nga search and rescue sa LGU Bukidnon o sa LGU Pangantukan. Apil na kasundaluhan o kapulisan sa Kuan Pangantukan. Joint na ito nga operasyon. LGU Bukidnon, LGU Pangantukan, Army o kapulisan. Decision na po kami na i-terminate na po namin yung aming operation kasi po is wala naman po kami makitang lead doon sa itaas. Binigay na po namin yung authority doon na po sa PNP.
ang pamilya ni Karkar nag-alok na ng 100,000 pesos na pabuya para sa sinumang makakahanap sa kanya. Atong iklaro, ang kining gi-offer nga 100,000 pesos, giklaro ha, klaro kayo sa Jessica Soho nga presentation, offer ni nga sapi sa pamilya ni Samayla, kining hiker nga nawala. Kay ato na dunggan nga ang usa sa mga city councilor sa Malaybalay, ni angkon po og 100,000, nag-offer ko og 100,000 sa makatudlo kung asa nakini si Kuan Samayla nga hiker. Mao nang libog ang kadaghanan ba? Kining 100,000 nga gi-offer sa pamilya, mao ba ning 100,000 nga gi-offer usab sa city councilor sa Malaybalay? Kini si Ayala. Kay gi-post mo po ni Ayala sa iyang Facebook page nga muhatag kuno siya 100,000 sa makakita ni ining Samayla. Muhatag siya og kanang reward. Daghan ang utana, usa man ni reward sa pamilya, mao ba ning 100,000 ni Ayala. So giklaro nga kanang sa pamilya nga 100,000 kwarta na sa pamilya ni Samayla. Dili na kang Kuan Ayala dire sa Malaybalay. Musakay mo po ni sa Ayala. Daghay na tinga layo raman ang pangatukan nga nung apil-apil man eh. Wa man ilabot second district. Second district man ko yung ipanikamutan ani kay mudagan ko ni congressman second district. Mao daghay na tingala ba ngano ni abot man is Ayala dito sa pangatukan nga second district ra may gipanikamutan ani mahimong congressman. So naklaro na to sa report karon ni Jessica Soho ang 100,000 nga giingon sa pamilya kana ni Samayla. Kaya kini mga Samayla nga pamilya sa saan, di sa ni basta-basta. Mga permanente kini pamilya ha, mga dato ni. Kwartahan ni nga pamilya ha sa saan. Naman ganito politiko sa unang nga Samayla. So, kwartahan po ni, na sila i-offer nga kwarta. Ambot, kung gipadayon ba to ni Ayala itong iyang giingon, muhatag siya 100,000. Murag nawa naman sa iyang Facebook. Padayon ta. Bukan din naming makapanayam ang kanyang pamilya, pero tumanggi muna sila. Wala po kaming i-accept na mag-Lyme sa ngayon. Temporary close, kahit wala ng operation, patuloy pa rin ang investigasyon. Ako yung biniblame nila na kasi kasama mo, ba't mo iniwan, ganun, masakit. Pero hindi ko inisip yun kasi yung nasa isip ko lang, makita siya. Malakas yung kutob ko, nabuhay pa siya. Magpakita na lang siya kasi marami na nag-alala sa kanya. Sa laki ng lugar, may mga lihim na hanggang ngayon nakatago. Sa bundok, may mga bakas na madaling mabura ng ulan, hangin at panahon. Pero sa ngayon, pinakamahirap hanapin katotohanan. Girl! Kung nasan na ang nawawala si Karkar. Wag yun makita. Urot ang mga adik. Sa investigasyon ha. Sa investigasyon ni Jessica Soho, wag yun kahayag. Wag yun makita. Hantod karon. Sa atong pag-broadcast, as of this moment ha, hantod karon mga oras sa wapag yung report na dawat nga nakita na ni nasampit nga hiker. Kini may kat-kat dito sa bukid sa Kalatungan. Wa din sa kaabot gyud dito sa tuktok sa Kalatungan. Kay kana kung bukid sa Kalatungan, daghay mga bukid anak nga mga silingan ba. At tanawaran ni Kitanglad, hangararan ninyo ni Kitanglad, di ba daghay abay nga mga bukid? Sakop ra po na sa protected area sa Kitanglad kanang Kalatungan. Nabilong po na sa PAMBE, Protected Area Management Board. Part ra po na sa kining giprotektahan part sa Kitanglad. So daghan kay ng mga bukid imong hangaron di daghan kay ng mga bukid. So kato nasakaan ato mga hikers o kato si Samayla nga na missing, wa pa to kaabot dito sa ibabaw gyud sa Kalatungan. Naa pa lang sa ikaduha nga base. Nawala dayon. Natoy tunob nga nasimutan si Iro Kinaindog.
Wag yung makita, no? Surrender ng kinendo, kinuha mang baho sa tunob. O niya kato nakita nga ilo, toilet paper, di po sila ka siguro kung giilo ba to sa hiker nga nawala. Wa na may lain nakita din nila. Wag lain tabilhan. Asa na, way nabilin ba? Nga mga butang, nga bit-bit aning nasampit ng hiker. Kung gikaon po kuno ning bananap, patong usa sa mga empleyado sa provincial government katong interview ni Jessica Soho or sa Jessica Soho nga team, kung patay pa, tulog adlaw manimaho na na. Tulog adlaw manimaho na. Luag kayo ang ilang na sugok sa bukid sa Kalatungan. 430 hectares. 430 ka hektarya. Wagi sila na bahuan nga nanibaho baka patay. Kahit 3 days naman gikas pagka missing sa gipahigayon ang blow by blow yun nga operation sa rescue. Wala tinga sila. O patay pa manimaho. Wa may nanimaho. Ang pangunta na asa kaha. Basig ni simang sa lindalan or gibera bakas inkanto. Ayaw! Kay matod pa sa mga lumad na nakabase nito sa Mount Kalatungan, kinalang yun nga na-ritual sa di pa kamusaka. Kung na sa ampuan, ni magbabaya, ang Diyos magbabaya, protektahan ang musaka nito sa mungtod, na-ritual. Kato siya, wato siya kasapon sa ritual. Pagabot niya, humana ang ritual sa grupo nga kanang iya untang ubanan, iyang giubanan, no? Kay 30 man kuno sila kabuk, daghan eh. Pero naulahin ni sila kininduha yang igagaw siya. Wala nakasapon sa ritual. Base o kanang suko siguro ang inkanto ba ikaw ha? Ulahi ka, wag ka kasapon sa ritual. Kuhaon ka na mo, babe. Pak! Ayaw! Di na ka makita sa imong mga kauban. Among limongon ang imong mga kauban nga dili na makakita sa imo. Pero ni aka sa among gingharian. Basig ingon ana, no? To na sa gingharian sa mga engkanto. Pabilin nga blanco. Hanto nakapulisan karo sa pangantukan. Siging paningkamot. Muna, katong patay nga lawas nga napalgan sa Pulangi River. Dito na nasakop ni sa Bangsamoro Autonomous Region Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kato napalgan dito nga patay nga lawas. Klarohon gyud nila kung di makato kang Samayla. Pero gitande ang picture alang sa kapulisan, layo raman. Layo ra. No? Dili makaangkit-angkit ba? Pero di po nila masiguro. Di nila masiguro. Kay, wa naman. Wa naman. Naa naman sa state of decomposition ang maong patay nga lawas. So, aron maka sure gyud dili mablangko ang huna-huna usab sa tagtungod ni Samayla, ipaagi gyud sa kuan. Ipaagi sa kining sa tawag ani DNA test. I-DNA gyud. Kuag sampling ang tagtungod ni Karkar Samayla base sa sampling usab ni patay nga nakita. Pero layo ra ilang pagtuo kay dili lagi mo match pero kuan na lang gyud para enonta si tawag ani kanang hiluna gyud ba para mahiluna gyud ang hunahuna sa tagtungod largahan i-DNA test kinsa na sayod og siya di ay samtang sa pikas bahin dunay duha ka individual natala nga patay
sa pagbaha sa Bukidnon. Klase sa pipila ka mga lugar, gisuspenso kini na nakalabay nga semana. So, sa maong baha, duha ang napalgang patay. Una, nakaplagan kining usa ka 48 anyos sa Purok 3, Managok, Malaybalay City. Pagka Hulyo 9, napalgan usab ang laing patay nga lawas sa Quezon. Muna ni. So, dili man ay 48 anyos, kining sa Purok 3, Managok. Kaya na-interview na ko sa programa na to Speakas, ang si Mr. Alan Comiso, ang kining City Disaster Risk Reduction Management Head. 50 anyos kining napalgan nga patay nga lawas sa Managok. Purok 11 ni, sa Purok 11, dili Purok 3. Purok 11, 50 anyos ang panuigon sa naisgutan nga namatay. Kay kini kunong tawhana, katong pagbaha ni sa kuana, basakan areas Malaybalay. Niato na kalabay nga pizza kuan 8. Pizza 8, adlaw nga Miyerkules. Doon naging patay sa kabuok sa Managok. O kini, giingon nga matod pa ni Mr. Alan Comiso, nga kuan ni siya, kanang mutabok sa baha ba? Anad na kuno ni tawhan na mutabok sa baha, nagsulob sa butas, nagbutas ba? Sos, pagtabok niya, wa naman ka balik. Giano na des baha, nalumos. Di man kalangoy kay nagbutas man. Wa dahil mahubo ang butas kay sulog. So, ang biktima, giila kini nga si Sabilo Cuiraula. Sabilo Cuiraula. 50 anyos. Taga Purok 11, Barangay Managok, Malaybalay City. Muna nga usa ang patay. Diyato hitabuas pagbaha diha sa Basakan areas, Malaybalay. Diyato miyaging simana ni. Ubay-ubay pod nga mga kabalayan ang napektuhan sa mga gihapong tubig baha. 211 ka mga Pinoyanan ang nalumos sa tubig baha. Unya, gilangkuban sa 619 ka mga tao. Dagandaghan eh. Inoon, natiman dayon sila. Pinag-usab sa mando ni Mayor J. Warren Pabillaran ngadto sa mga personahe nga tagag kuan kini mga food packs, panginahanglan. Naa po dayon ang CSWDO. Boto na timan ni sila. Nakauli na ni silang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Wala tayo oras. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Dara sa atong pagpanaguban sa Tulumanon. Paka, paminawa, apil kamatuoran ang kuna. Hangtod sa sunod gayon sa magtaklag samang istasyon. Oy, bye-bye, 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 bye-bye. Bye-bye. Inyong nabati ang Tulumanon. Paka, paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Paka. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.